Kung sa tingin ninyo ay malakas na itong Barangay Ginebra, ay mas lalakas pa yan sa mga susunod na mga conference dahil ang balita ngayon, itong Terra Firma Jeep ay baka ibigay na yung kanilang first round draft pick sa susunod na draft dito sa Barangay Ginebra. At ang kukunin ng Ginebra ay ang 6'10 Phil-American na si Quentin Milora Brown. Itong si Brown ay yung center ng UP. 6'10 ito at napakalaki ng potential na maging susunod na PBA superstar. At siya daw ang gustong kunin ngayon ng Barangay Ginebra. So, obviously, dahil ito ay para sa next draft pa, ibig sabihin, pagkatapos ng season na to, makukuha yan ng Barangay Ginebra. So, ang mangyayari dito, yung draft pick ng Terra Firma Jeep ay ite-trade sa Ginebra. Katulad nung nangyari dito sa last draft na lang, tinrade ng Terra Firma yung kanilang pick dito sa Ginebra at nakuha ng Ginebra si RJ Abarientos. Susunod naman daw kukunin ng Barangay Ginebra yung first round draft pick ulit ng Terra Firma para naman maging kapalit ay itong si Ben Adamos. At ang mangyayari dyan, kapag na-trade na yan, kukunin ng Ginebra itong si Quentin Milora Brown. 6'10 na player yan kaya sigurado na magiging solid na yung future ng Barangay Ginebra. Isa kasi sa mga worry ng mga fans ng Ginebra, tumatanda na ito si Japet Aguilar. Pero kung nandyan na ito si Brown, may bago na silang center na magagamit. Kaya sa tingin ko magiging maganda talaga ang future ng Ginebra kapag na yan ang nakuha nila. Alam naman natin si Team Con gusto yung matatangkad ng mga players. At syempre kapag nakuha nila si Brown, magiging solid na yung kanilang front court. At yan ang dahilan kung ba't sa tingin ko itong Barangay Ginebra magiging mas maganda ang chance na masiguro na hindi sila mapag-iiwanan ngayon. At of course alam natin na medyo nag-i-struggle sila dahil nga dito sa injury ni Isaac Go at Jeremiah Gray. At yan ang dahilan kung bakit nila gustong kunin itong si Quentin Brown. Para bukod kay Troy Rosario at Jamie Malonzo, meron pa silang additional center na magagamit para sa mga darating na conference. Tinambakan ng TNT Tropang Giga itong San Miguel Beer at eliminated na nga ba itong SMB. Well, technically hindi pa sila eliminated pero para makakaroon ng chance ang San Miguel na makapasok sa playoffs, kinakailangan matalo itong Magnolia at NLEX doon sa mga huli nilang laro. At kapag yan ay nangyari, itong San Miguel Beer ay magkakaroon ng playoff sa NLEX para doon sa pang number 8 na pwesto. Pero pag nanalo itong Magnolia at itong NLEX doon sa mga huli nilang games, ay eliminated na ang San Miguel Beer. Marami tayong nakikitang problema dito sa San Miguel Beer. Unang-una yung import nila. Ano pa nga bang kailangan natin sabihin? Nakita nyo naman kung paano maglaro. 10 points lang ang na-score. At ang parang naging import nila ay si Junmar Fajardo. Pangalawa, nagka-problema doon sa coach. Pinalitan si George Gallen, si Leo Austria nilagay. Kaya lang, alam naman natin na nagkaroon din sila ng mga iba pang problema pagdating dito sa mga players nila. Dahil mukhang, sabi nga nung karamihan, tumatanda na itong San Miguel Beer at kinakailangan na napalitan itong iba nilang mga players. At mukhang ganyan nga ang gagawin ng management. Nakita natin dito sa game nito sa San Miguel sa TNT na mukhang kinakailangan na talagang i-overhaul yung lineup ng San Miguel Beer. Hindi na nila kayang sumabay dito sa tropa. Yes, masama performance ng kanilang import pero hindi lahat pwedeng isisi doon sa import nila. Kailangan tignan na rin yung mga local players dito sa San Miguel Beer at mukhang kinakailangan ng palitan. At sabi nga nila, lahat ng player ng San Miguel ngayon pwede nang i-trade, pwera lang si Junmar Fajardo. Kaya abangan na lang natin yung magiging major moves nitong San Miguel Beer dahil sigurado na mamimitas na yan, lalo na ngayon. At antindi, itong nangyari dito sa San Miguel Beer na halos eliminated na to virtually dahil sa nangyari dito sa kanilang pagkatambak na talo sa TNT Tropa. Kaya abangan natin yung mga trades. Buhay pa itong Magnolia Chicken Templados nang talunin nila itong Eastern Hong Kong. Tinambakan ito ng Magnolia at ibig niya sabihin may chance pa sila na makapasok dito sa playoffs. Hindi pa sigurado na makapapasok ang Magnolia, magdedepende pa yan lahat. Dito siyempre doon sa mga susunod pang pangyayari sa PBA. Unang-una, kinakailangan talunin ng Magnolia ang Meralco. Must win yun para dito sa Magnolia. At depende na kung magawa yan ng Magnolia, titignan natin kung itong NLEX ay mananalo doon sa susunod nilang laro. Baka posible na magkaroon pa ng playoff chance itong Magnolia. Pero maliwanag dito na nag-i-struggle pa rin ang Magnolia kahit na sabihin na natin na ganito yung sitwasyon na may chance pa sila sa playoffs. Tama yung sinabi ni dating PBA Commissioner Noli Ayala na parang nakalimutan ng management ng SMC na dalawa pa. Pero pa silang dalawang flagship team bukod dito sa Barangay Ginebra. Parang masyado silang nag-focus dito sa Ginebra at nakalimutan na itong San Miguel at ang Magnolia.
at tumanda na masyado yung kanilang lineup at yan ngayon ang nangyari. Natambakan sila pareho at halos hindi na makapasok dito sa playoffs. Kaya ngayon asahan natin na itong Magnolia Chicken Templados magkakaroon yan ng matinding revamp sa mga susunod na araw. Dahil kahit makapasok sila sa playoffs dito, malamang mahihirapan sila makabante dahil ang lalakas na ng mga ibang teams ngayon dito. Kaya sa ngayon itong Magnolia, although nakafocus sila syempre dito sa susunod din ng laban kontra Meralco Bolts, yung management niya ay tinitignan na kung paano pa magagawa ng paraan para mas mapalakas yung kanilang lineup. Dahil syempre gustong siguraduhin ng Magnolia na sila ay hindi mapag-iiwanan ngayon. Alam na natin na magre-revamp itong San Miguel at sigurado na itong Magnolia Chicken Templados ay hindi rin naman papahuli. Kaya yan ang good news sa Magnolia ngayon. Buhay pa sila, hindi pa sila out at sigurado na magkakaroon ng mga bagong players itong Magnolia sa mga darating pa ng mga conference dito sa PBA. Sa ngayon, itong Converge Fiber Xers ay kinukonsidera na isa doon sa mga top teams ng PBA. Pero sa tingin ng mga observers ay umpisa pa lamang ito. At sa mga darating pang conference ay lalo pang lalakas itong Fiber Xers. Ang isa doon sa mga posibilidad na nakikita natin ay baka kunin ng Converge itong si Mikey Williams mula dito sa TNT Tropang Giga. Alam natin na ang TNT ngayon mukhang hindi na talaga kailangan si Mikey. Nakita natin kung paano nila tinambakan itong San Miguel Beer. At kapag yan ang nangyari, itong TNT Tropang Giga ay magkakaroon ng mas magandang tsansa na makuha naman si Ben Phillips. Parang iyan daw ngayang pinag-aaralang mabuti ng dalawang kampo. Mikey Williams for Ben Phillips. Medyo nagdadalawang isip pa Converge dahil alam natin bata pa to si Ben Phillips. At si Mikey Williams ay 33 years old na. Pero kinokonsidera rin nila na maging magandang option ito si Mikey Williams para maging scorer. At yan ang dahilan kung bakit siya ay gusto ngayong kunin nitong Converge Fiber Xers. Ang tanong na lamang ay kung papayag sila na ang kapalit nga ay itong si Ben Phillips. O kaya naman baka TNT gustong kunin si Jeyo Ambohot. Maraming options tayong nakikita dito at lahat naman ng yan ay pwedeng makuha sa totoo lamang pero kinakailangan siyempre na pag-aralang mabuti ng TNT Tropang Giga kung alin yung pinakamagandang option dyan. Dahil siyempre kung ikaw TNT, gusto mo siguraduhin na magiging sulit din naman yung magiging kapalit nitong si Mikey Williams. At kung ikaw naman ng Converge, alam mo na veterano na to si Mikey pero magiging mahusay pa rin niya nakatandem. Isipin mo kung meron kang Mikey Williams at Jordan Heading dito sa iyong backcourt. Kaya sa tingin ko, yan ang dahilan kung bakit ito ngayon ang gusto nung gawin ng Converge Fiber Xers. Kaya masasabi natin at masisiguro na sa mga darating na conference lalo pa lalakas ang Converge. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Josh Magiray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Michael D., Katsakino Dukusin, Dexter Domer, si Enju, Katsakino Dukusin, Balyaring Mascarinas, si Dalmacio de Guzman, Anthony Alon family, Jonel Alagon at Celino Valles family at ang mga regular nating mga viewer.